Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Sige po, tayo na po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, bago tayong umawit sa Panginoon, sige po, bigay po natin yung the best sa palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, let us prepare our hearts right now. Come on, sino po dito excited ka na magpuri sa Panginoon? Come on, bigay po natin yung the best sa palakpak. And can we shout, Hallelujah! Hallelujah to the Lord. Thank you, Jesus. Come on, sabay-sabay po natin ipalakpak ang ating mga kamay. Thank you, Lord. You are alive in us, Panginoon. That's why we are here, oh God. Hallelujah. Pick me up, now I'm set apart. From the ocean, you're born again. Forever safe in the Savior's hand. You are more than the world can say. I'll follow you on for all my days. I'll
He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Lord Almighty, Lord of glory, you have called me friends, Lord. You Almighty God Almighty, God, Lord of glory, you have called me friend. Sabay-sabay po nating sabihin, God Almighty, God oh, Lord of yes, glory, Jesus, you have called me friend. Sing the Lord, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me Thank you, Jesus. Come on, bibigay po natin yung damay sa palakpak na may pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, one more time. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay kamangha-mangha, Panginoon. Thank you, Jesus. At Lord, sa hapon na to, Panginoon, sige, Lord. Yan mo, Panginoon, na ibigay namin, Lord, yung the best na papuri namin sa iyo. Yung pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, sino kami, Panginoon, para tawagin mo kaming kaibigan mo, Panginoon. Lord, kami po ay makasalanan, Panginoon. But Lord, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa grasya mo, Panginoon. Salamat, O God. Hallelujah. At Lord, sa hapong ito, Panginoon, sige Lord, punuin mo kami, Panginoon, ng iyong pagmamahal, O God. Lord, remind us, Panginoon, Lord God, kung sino kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, sige Lord, mas makilala ka pa namin, Panginoon, sa hapong ito, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, church. Sige po, malaya po tayong magpuri sa Panginoon. Malaya po tayong itaas ang ating mga kamay. Come on, ipikit ang ating mga mata at magpuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on, let's worship our God right now. Let's worship our God. Come on, open your lips and worship Him. He is the King of Kings. He is the God Almighty. He is the Lord
As we sing this song, come on, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Come on, sing po. Hallelujah. Hallelujah. Sing it. You set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. One more time. You set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I will be. I don't know what I would do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Great are you, Lord, over all. People declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Yes, Jesus. You set my heart ablaze with your holy fire. Now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I will be. I don't know what I will do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally
Lord, you are great. Yes, Jesus, great are you, Lord. Over all, you are great. Are you, Lord? You're awesome, Jesus. Great are you, Lord. Over all, we will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Words are your son to him, in his grace. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. All together, sing, you are my strength, Panginoon. You are the strength of my life, Lord. Yes, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding to His promises that He is your strength. You are the strength of my life, Jesus. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. You are the strength of my life, Lord. Come and tell it. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. You are the strength of my life, Lord. God. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on. Great are you, Lord, in church. Over all, we will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. One time, say it out. You are great, Lord. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang malakas sa Panginoon. Yes, Lord, Ikaw ang aming kalakasan sa lahat ng oras, Panginoon. Niyamong sa hapong ito, Panginoon, Lord, hindi yan magbago, Diyos. Nasa iyo kami, Panginoon, tumingin, at Lord, manampalataya, Panginoon, pagdating sa kalakasan, Panginoon, ng buhay, O Diyos. Yes, God, tulungan mo po kami sa hapong ito, Lord, mabuksan ang aming puso, ang aming mga isipan, ang aming mga buhay, Panginoon, sa mga bagay na galing sa iyo, O Diyos. Sige, Lord, let your Holy Spirit move this afternoon, Panginoon, mapa-online, mapa-live, Panginoon, dito sa hapong ito, Diyos. Sige, Lord, ang banal mong Espiritu siyang gumalaw, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay. We open our hearts, our minds, Panginoon, our eyes, our ears, Panginoon. God, move this afternoon, O Lord, as you speak to us, this congregation and this church, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na nandirito, O Diyos. Di mo alintana kanilang mga sitwasyon, but God, they chose to come here, Panginoon. And for you, Panginoon, yes, God, you delight in your people, Panginoon.
na kahit anuman ang sitwasyon, pwedeng malalaki, pwedeng maraming mga bagay ang kinakaharap, Panginoon. But still, Panginoon, we're here to worship you. We're here to hear your words, Panginoon. We put our faith in you still, O Diyos. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord dyan? Nakikita tayo ng Diyos. Nakikita ka ng Diyos, kapatid. Huwag ka mag-alala. May kasagutan ng Panginoon para sa atin sa hapong ito. Lord, let your words speak, O God. Not mine, your words, Panginoon. Lord, sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat sa lahat ng ito, O Diyos. We love you, God. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan pa natin si Lord. Ayan. Isang magandang araw, isang magandang hapon po sa inyo dito po sa 3 p.m. service. Magandang hapon po. Ay, para namang, sabi ko nga, nung umaga, medyo nagalit-galit pa ako ng morning. Alam naman po natin, sanay na tayong kinakamusta. At alam niyo po yun. So, bilang pastor, bilang simbahan, nandun dapat yung enthusiasm natin na kapag tayo naman ay makaambag din na sa ating pakikinig, andun yung ating, excitement, pwede naman. But also yung ating willingness na makinig at makikooperate. Lalo na, hindi ko naman ito salita. Sabi ko sa panalangin, salita ito ng Diyos para po sa atin. Magandang hapon po muli sa bawat isa. Ayan. Sige, pwede bang palakpakan po natin si Lord. Ayan. So sa mga nandito po, magandang hapon po sa inyo. Sa mga nanonood po, sa inyong mga tahanan, magandang gabi po sa inyo. Nawa, nandito man kayo, nandun po kayo sa inyong mga tahanan, ay sabay-sabay po tayong matuto, sabay-sabay tayong makatanggap, sabay-sabay tayong lumago, sabay-sabay pa nating mas mahalin ang Panginoong naging mabuti sa atin. Sige, palakpakan pa po natin ang Panginoon. Excited na po akong mag-usap-usap, talakayin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. The title po of the message of the Lord this afternoon is about when we need God the most. Ulitin ko. When we need God the most. Ano po? Sa buhay natin, hindi alintana ng mga sitwasyon. Alam natin, nangyayari yan sa buhay natin. Sabi nga ni Pastor last Sunday, doon tayo sa kalagayan na hindi tayo maging mangmang. Tinuturuan tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ng Kanyang mga salita na mapunta tayo sa buhay na, oo nga Lord, wala pa ako sa langit. Hindi pa kita kasama sa langit, Panginoon. Nandito ako sa mundong ito na in the end, O Diyos, hindi ka naman din nagkulang na sabihin sa akin that maging matapang ako, magkaroon ako ng brave heart, magkaroon ako ng courage because hindi puro hayahayang buhay. Malimit yung narinig sa akin yan. Na sa mundong ito, nandun tayo, daraan talaga sa mga kapagsubukan ng buhay. Hindi ko alam kung anong mga sitwasyon yung meron tayo. Sa maraming mga bagay, nandun talaga yung kalagayan na walang taong hindi kailangan ng Diyos. Mapamayaman yan, mapaandun siya sa marangyang buhay, mapanasa kanya na ang lahat, pwede nating tignan. Pero talagang hindi talaga pwede. Walang sinisino ang salita ng Diyos at walang exempted para hindi kailanganin ng Diyos sa kanyang buhay. So bilang mga Kristiyano, mga kapatid, nandun tayo sa kalagayan na, Lord, kailangan kita sa bawat oras. Sa buhay ko, Diyos. Sana nandun tayo sa panalangin na, Lord, I'm desperate for you. Kahit nandun ka sa mga gandang kalagayan, andun ka pa rin sa puso na, Lord, ang lahat ng ito, kung wala ka, Panginoon, ano lang ito, Diyos? Kawalan ng lahat ng ito kung wala ang presensya mo, kung wala ang leading mo, kung wala ang pagsama mo, kung wala ang pagiging Diyos mo sa mga bagay na nilalakaran ko in my life today. So, dito natin makikita na kailangan natin ng Diyos. Kaya ang panalangin ko po sa bawat linggo, hindi tayo makamiss ng Sunday service natin. Because hindi to optional na parang, hindi, kailangan ko si Lord ngayon, kailangan ko magsimba. Hindi, okay naman ako, so hindi ko na kailangan si Lord. Hindi po. Sa bawat linggo, sa bawat araw ng buhay natin, andun talaga yung pag-uusap sa atin ng Diyos, pakikiusap sa atin ng Diyos, paglapit sa atin ng Diyos na, anak, walang araw, walang oras, walang sitwasyon na hindi mo ako alam mo yun, na hindi mo ako dapat kailanganin. Meaning ko doon is, nandun dapat sa lahat ng oras ng buhay natin, hinahanap natin ng Diyos. Mapandun ka sa tahanan, papandun ka sa trabaho, mapandun po tayo sa paaralan, and even in this church, but not only in this church, andun sa buhay natin sa bawat oras, yung ating heart na, Lord, I need you the most sa buhay kong ito. Sige, pwede bang palakpakan natin si Lord? Minsan may mga katanungan tayo bilang tao. Sabi ko nga, ito yung kalagayan na tayo nasa mundo pa. Wala pa tayo sa langit. I-preach ko man sa inyo na parang
ang buhay ay parang langit na sa mundong ito. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, glimpse lang. Dahil ang fulfillment ng lahat ng pangako ng Diyos ay andun sa langit. Pero eto nga yun, kaya ako po yung sinasabi, for us to understand na sa mundong ito, hindi natin kayang mabuhay ng tayo lamang. Hindi natin kayang mabuhay na tayo tumitingin sa laman ng wallet natin. Hindi natin kayang mabuhay na parang ang mga tao lang sa paligid natin, doon tayo nakadepende. Yes, pwede silang gamitin ng Diyos, pero ako po bilang matagal na sa Panginoon at bilang, yun na nga, katulad po ninyo na tao, hindi talaga pwedeng umalalay o hindi pwedeng dumepende sa taong ito, sa mga tao sa paligid. Bagkus, ang pwedeng tayong dumepende at maging consistent sa ating pagdepend or yung dependence natin ay walang iba kundi sa ating Diyos. At hayaan natin sa hapong ito, hindi ito maging exemption na sa bawat puso po natin na nakikinig, nanonood sa hapong ito, ano yung heart natin na, Lord, ako yun. Kabilang ako dun, O Diyos. At bilang pastor po ninyo, hindi ko inilalabas ang sarili ko dyan, na Lord, kabilang ako dyan, Panginoon. Na sa buhay kong ito, Panginoon, Lord, ako itong nangangailangan sa iyo, O Diyos. Minsan may mga katanungan tayo, Lord, nasan ka? Ako lang bang nagtatanong nito? Next slide mo, kapatid. Where is God when it hurts? Nasaan ang Diyos? Minsan baka nandun na tayo sa ganung mga katanungan. Sabi ko kaninang umaga, doon sa mga upuan ng walang laman, baka ito yung mga tao right now, nandun sila sa ganung katanungan. And maybe tonight, or maybe this afternoon, hindi pa naman tayo, meron pa naman din still mga upuan na wala. At pwedeng may mga tao na supposedly nakaupo sa mga upuan na yan, pero right now, andun sila sa ganitong katanungan sa Diyos. Pwedeng dumaraan sila sa mga sitwasyon ng buhay, at pwedeng eto yung tanong nila sa Panginoon na ang kaaway bumubulong, at in the end, eto na yung isasambit ng kanilang mga labi. Na Lord, nasan ka? Nandito akong naghihikahos. Nandito akong hurt. Nandito akong puno ng pain, O Diyos. Asan ka, Panginoon? And bilang pastor, hindi ka naman din sinasabi na perpekto akong tao. Sometimes, eto rin, napupunta din ako sa ganitong kalagayan when situations that are overwhelming is happening sa buhay ko. At alam ko din sa buhay natin, sometimes, hindi ko alam, pero andun din yung katanungan na, Lord, when we need you the most, Panginoon, Lord, asan ka, Panginoon? Pero itong katotohanan, mamaya, may gusto po akong sabihin dyan, let's look at the truth na binabasa atin ng Panginoon. From the words of Jesus Christ, as we read the Bible, we understand that life can be filled with unexpected things. Yun ang katotohanan. Kaya sabi ko kanina, hindi tayo pwedeng umalalay sa pera na meron tayo. Hindi tayo pwedeng tumingin sa mga relasyon, mga koneksyon na meron tayo. Why? Because today, pwedeng okay yan, pero tomorrow, nandoon ang mga unexpected happenings. Nandoon ang mga unexpected things. At kung ikaw naman right now, you are hurting, you are in pain, you are in trouble, pwede rin. Na sa mga oras na ito, you are in that situation, pero tomorrow, doon mo makita yung breakthrough. As you put God first, as you endure yung faith mo sa Panginoon, as you still believe in the truth that there is in our God, maybe, not today, but tomorrow, you will see the breakthrough na meron ng Diyos in your life. Sige, pwede mo palakpakan natin si Lord. Anong gusto kong sabihin sa dalawang bagay na ito na, kapatid, wala pa tayo sa langit. Na sa mundong ito, yun talaga ang buhay. Minsan, andun ka sa taas. Minsan, andun ka rin sa baba. Minsan, andun ka sa liwanag ng buhay. Minsan, andun ka rin sa parang, Lord, wala akong nakikitang liwanag, O Diyos. But then again, ano ang dapat maging consistent sa atin bilang mananampalataya? Yes, we understand. Hindi tayo perpekto. At hindi rin perpekto ang mga sitwasyon na meron tayo. Pero what we can desire sa buhay natin ito is yung heart natin na, Lord, wherever I am, I may be in the light right now. I may be experiencing harvest, Panginoon. Pero Lord, wag akong bibitaw sa'yo. Wag akong mapukaw sa mga bagay nito dahil alam ko, Panginoon, hindi ako pwedeng umangklas sa mga bagay na ito, Diyos. Or maybe you are in hurting today. Lord, I am hurt. I am in a situation that is overwhelming in my life. But then again, Lord, hindi magbabago yung pagtingin ko sa'yo. Hindi magbabago yung awitin, Panginoon, na wherever I am, Panginoon, Ikaw ang source ng aking kalakasan, O Diyos. Na sa buhay ko na ito, Panginoon, yung strength na meron ako, Lord, laging kulang yan.
Pero Lord, sa'yo, O Diyos, sabi ko nga kaninang umaga, yes, kaya talagang kinreate tayo ng Diyos na imperfect. Bakit? Dahil through Him, siya lang ang makapagsasatisfy sa atin in the end. Na in the end, as we look to the Lord, as we connect to God, as we have that intimate relationship that the Lord desires, kapatid, yung fulfillment, yung satisfaction, yung restoration, yung completeness ng buhay ay pwede nating matamasa. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So wherever we are today, whether physical, you are hurt, whether heartache or emotionally you are hurt, or maybe you have these overwhelming struggles in your life today. Kapatid, as a pastor, hindi namin tinatago sa inyo ang katotohanan na in this life, suffering is a part of it. Naalala ko yung sabi ni James na magalak kayo kung kayo'y dumaranas at dumaraan sa mga kapagsubukan ng buhay. Anong gusto niyang sabihin doon? Na parte ng buhay nating ito, daraan talaga tayo sa mga bagay na ito. Daraan talaga tayo, kapatid. Kaya nga sabi ko, Lord, hindi talaga dahilan na Lord, parang nandun ako sa okay ng buhay para hindi na kita hanapin. Because hindi ko pwedeng i-depend ang buhay ko sa mga riches na meron ako, Diyos. Dahil Lord, maybe, na Lord, darating yung oras na Lord, mapupunta ako sa kawalan o mapupunta ako sa laking, O Diyos. Pero Lord, yung desire sa puso ko, Panginoon, wherever I am, wag mawala. Na Lord, andun ako sa taas, pupurihin kita. Andun ako sa baba, Panginoon, Lord, still, pupurihin kita, Panginoon. Sige, palakpakan natin ng Panginoon, kapatid. Minsan nagagalit tayo sa Diyos sa katanungan ito. Lord, nasan ka? Bakit mo inaalaw ang mga bagay na ito? Pero kapatid, mamaya, tignan natin. Huwag ka mag-alala. Ang Biblia ay malinaw sa mga bagay na ito. The Lord wants to tell us that through the Bible, the Word of God assures us that in the midst of our pain, hindi lang basta pain, but the deepest pain that you are in right now, kapatid, God is not far off. Ang Diyos ay hindi malayo. Naalala niyo yung preaching ko po last Sunday, na ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi. Kaya niyang abutin ang mga taong mayaman, kaya niyang abutin ang taong mahirap, kaya niyang abutin ang mga taong mga pino, kaya niyang abutin yung mga taong sobra-sobra ng mga ginagawa. Hindi walang sinisino ang Diyos. As we put our heart, as we have that genuine desire, genuine surrender, we want to submit to the Lord, ang Diyos, sabi doon, available ang kamay niya para sa lahat. Sige, palakpakan natin si Lord. So, maybe you are in a situation, sa mga nanonood po sa atin online, maybe you are in a situation, the Lord wants to tell you, God is not far off sa buhay natin. Maybe He's knocking on our hearts. Maybe kinakalabit tayo ng Diyos. Or maybe there's a whisper in our ears that the Lord is telling us tonight, anak, andito lang ako. I'm always available if you call upon me. Sabi sa salita ng Diyos in Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. Di ko alam. Ako, pwede kong sabihin that right now, in some situations of my life, I'm brokenhearted. But this verse that we are reading, it can be an encouragement for all of us. Na ito ang Diyos, kasinungalingan na sinasabi ng kaaway that when we are in a situation na parang wala na ang Diyos. No, that's not true. The Word of God clearly speaks that the Lord is close to the brokenhearted. And that encourages people. Kapatid, kung ikaw ito, gustong sabihin sa iyo ng Panginoon right now, He's not far off. Ikaw ba itong brokenhearted? Hayaan mo sa hapong ito, maramdaman mo at makita mo na ang Diyos is nearby. That the Lord is close to you and to me. Sige, palakpakan po natin si Lord. At ang ganda, dahil hindi lang natapos sa parang tinitignan lang tayo ng Diyos. At ang sabi dito ni David sa Panginoon, testimony niya sa Panginoon, na ang Diyos hindi lang tumitingin, hindi lang parang nagsusupervise, hindi lang sa parang miron sa kanyang mga nakikita. Anong sabi ng Diyos dito? He is not only looking, He is not only close, but He is willing to save. Kapatid, gusto kang salbahin ng Diyos. Gusto tayong salbahin ng Diyos sa mga sitwasyon na pwedeng meron tayo sa buhay natin. Kanina, we had our communion. Greatest na saklolo na binigay sa atin ng Panginoon na nagkaroon tayo ng buhay na walang hangganan dahil sa Kanyang anak. Pero hindi lang natapos doon.
At hindi lang nililimit ng Diyos sa eternal life yung kanyang pwede maging saklolo. Kahit sa buhay natin right now, kahit sa mga sitwasyon na meron tayo today, hindi ka lang tinitignan ng Diyos, but He is willing to save you. He's willing to save us, kapatid. Ngayon, yung tanong na, Lord, where are you when we need you the most? Pwede na nga tayong umuwi eh. Itong sagot ng Panginoon, anak, ako'y nandito. The fact that you are here, you are sitting there, kaparaanan ko yan upang marinig mo ko sa mga sitwasyon na meron ka today, na hindi ka nag-iisa. I am close to you. And I want to be close to you. In the end, hindi lang ako para makiclose sa'yo. Hindi ka lang kita para tignan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. If you allow God, no, the Lord is speaking to us, if you allow me, son or daughter, to work in your life, in the end, I am able to save you sa mga bagay na yan. Sige, pwede bang palakpakan natin si Lord? Ikaw ba itong broken-hearted? Ikaw ba itong crushed in spirit? Kapatid, magalak ka. Tama, sabi ni James. Because in the end, the Lord is close and the Lord can save you. Sige, palakpakan natin si Lord dyan, kapatid. Number 1, pag-usapan natin sa hapong ito. When we need God the most, He is present. When we need God the most, He is present. Pwede po bang pakasabi sa mga katabi po ninyo, He is present. Ganda, no? Sana all. Yan, ganyan po ang magandang response na ang Diyos, He is present. Sa sinungalingan ng sinasabi ng kaaway that He is absent, iwanan mo na si Lord, wala naman siya magagawa. Hindi, may magagawa ang Diyos. Hayaan po natin na sa buhay natin yun ang maging puso natin. Kasi pwedeng dito, nandun ka malakas. Pero pagdating sa labas, oftentimes naloloko na naman tayo ng kaaway. Pero let's be real at let's be true sa ating pananampalataya na nandito tayo, nandun tayo sa labas, hindi tayo nagbabago. Na Lord, you are present. Nandun ako sa trabaho, I know you are present. Nandito ako sa sitwasyon ko in my family, Lord, you are present. Nandito ako sa financial situations ko, Panginoon, Lord, I know you are present. Kapatid, present si Lord. Present si Lord. Magbabago sa isipan natin. Minsan nandun na tayo sa kalungkutan natin na parang wala ng Diyos. Hindi! Ando ng Diyos. So sabihin sa'yo ng Panginoon, in the times of trouble ng buhay mo, anak, andito ako. I am close and I am present. I am present sa mga sitwasyon na meron ka sa buhay mo. Sige, palakpakan po natin si Lord. Kasinungalingan ng kaaway that God has withdrawn. Liar! Kasinungalingan na galing sa kaaway. Wag po tayong magpagoyo. Wag tayong magpaloko. Wag tayong magpa-deceive. Sa kasinungalingan na meron ng kaaway. That's why the Lord is asking us na magbasa tayo ng Bible, to pray, to serve. Nandun tayo sa ating pananampalataya sa Diyos because this world, sobra ang katusuhan. Sorry sa term. No? If you understand me, sobra yung ways ng mundong ito to deceive us. But then again, with the word of the Lord, with God's presence, no, maintindihan natin that, Lord, totoo ang salita mo. That in the midst of my troubles, in the midst of my situations, oh God, I know that you are present and you are close. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Ang Diyos, God does not distance Himself from us when we are hurt. No! Dito natin kailangan ng Diyos. Again, si Lord, hindi naman din siya namimili na parang okay ka, malayo si Lord. No, He is also there. But let me tell you the truth, in the situation na meron ka sa buhay mo, maybe you are hurt right now, hindi rin yan exemption. The Lord is still there. The Lord is still close when we are hurt. And in fact, sabi na sa ating salita, He draws nearer to us when we are hurt. Kapatid, God is present in our pain. God is present in our pain. Hindi ko alam kung ano yung pain na meron tayo, including myself, sa hapong ito. But let me tell you one truth na pwede nating maging baon sa paglabas natin at sa paglakad natin sa ating pananampalataya. Maybe you are in pain right now, but let me tell you, the promise of God, He's there, He's present, He is with you. Sige, palakpakan natin si Lord. As a father, itong puso ng Diyos, tatay nga siya eh. No, mabuti siyang tatay. Kung meron mang pinakamabait na tatay sa mundong ito, walang
wala pa yan sa kalengkingan ng kabaitan ng ating Ama na nasa langit. Sabi ko nga last Friday, no, kaninang umaga, last Friday, ako at si Pastor, pumunta po kami sa Santa Maria, no, dahil bumuli po kami ng mga t-shirts for our upcoming anniversary. Ano po? Oy, sige, palapakan natin si Lord. No? Magsasampung taon na po tayo. Mamaya, may gusto ko sabihin about God's faithfulness in this church. Ano po? Pero yun na nga, last Friday, pumunta po kami ni Pastor. Habang ako yung nagda-drive at siya po ay andoon, no, passenger prince. Passenger prince, ano po. So, andun siya na bilang siguro tatay no, ng simbahan. Andun yung heart niya na meron kasing isang kapatiran na nandun sa kanyang kaisipan na gusto niyang tulungan dahil nagpapakounsel, naghahanap ng negosyo, naghahanap ng lugar, parang ganon. So, parang yung aming biyahe ay ano rin ni Pastor, parang naghanap din siya ng, dito kaya, pwede kaya sila dito? Dito kaya, pwede kaya sila dito? So, all throughout ng biyahe namin, nandun yung kanyang desire na hanapan ko nga ito ng pwesto kasi gusto kong tulungan dahil faithful to sa Lord. In the end, maging gamit tayo sa kanila. So, yun. Ba't ko ba yan kinuwento? Bilang kami, na hindi naman din kami perfecto, pero makita mo yung puso na parang bilang tatay. How much more ang Diyos? How much more ang puso ng Diyos para sa atin na kanyang mga anak? Sabi ito sa title, Where is God when we need Him the most? He's our good, good Father. So at the end of the day, just a loving parent rushes into a crying child. God comes close to us in our sufferings. God comes close to us in our battles. God comes close to us in our situations, mga kapatid. His presence ay hindi nawala nang dahil sa mga pain na ito. Bagkus, si Lord ay mas lalong nagpaparamdam sa atin na, anak, andito ako. Minsan, bilang mga tao, maging guilty tayo dyan lahat, na may mga pagkakataon na ang Diyos ang lagi nating hinuhuli. When it comes to sa pagtawag sa mga bagay-bagay na situations, inuuna natin ang tao, inuuna natin ang mga bagay-bagay na sitingin natin merong tangible na resulta agad para doon sa ating pangangailangan. Pero sa maraming pagkakataon, nagiging balpak. Pero right now, we must understand the truth that, Lord, you're close to the brokenhearted. You're close to the people na nandun afflicted, Panginoon. Tiyawan mo, O Diyos, na sa mga bagay na ito, hindi kung sino-sino at kung ano-ano ang hanapin ko, Panginoon, kundi Ikaw, Diyos, ang una kong i-cry out or cry outan, if that's a term. Una kong iyakan, una kong hanapin, una kong, di ko alam, una kong isik. Una kong isik ako sa mga sitwasyon, Lord! Diba? Hindi ko alam kung sino mga sinisigaw natin when we are in a situation, but let me tell you, wala nang mas pinaka-kristyanong paraan upang tayo ay mabuhay na sa mga sitwasyon ng buhay, ang una nating hinahanap ang pangalan ng Diyos. Lord! Kailangan kita, Lord. Lord! May mga sitwasyon ako, Panginoon. Lord, alam ko, Ikaw ang kasagutan sa lahat ng ito, Diyos. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon, kapatid? Number 2, when we need God the most, He understands us. Not only God is present sa mga sitwasyon. Sabi ko nga kanina, ang Diyos hindi lang sa tumitingin, hindi lang sa parang miron, hindi lang sa yung parang statwa na nakatayo at nandiyan. Kapatid ng Diyos na meron tayo, iniintindi niya mga sitwasyon na meron tayo sa buhay natin. Minsan ang bala natin sa Panginoon, Lord, di mo ako naiintindihan. Hindi mo alam pinagdaraanan ko, Diyos. Ang sarap ng buhay mo dyan sa langit, Panginoon. Lord, nakikita mo ba kami? Pero ang Panginoon, kapatid, hindi natin pwedeng questionin sa mga bagay na yan. Bakit? Gusto ko yung sagutin sa kanyang mga salita. The beauty of the gospel is that God is not distant or detached from human suffering. In Jesus Christ, God Himself entered our broken world. Biruin niyo po yun, si Lord. Yun na nga, totoo naman din. In His creation sa langit with the angels, sobra ang kagalakan, sobra ang kasiyahan na andun ka sa lugaring iyon. And yet,
ang Panginoon, hindi nagdalawang isip. Bumaba sa mundong ito at hindi nagpakasasa, kundi sabi doon sa salita ng Diyos, sa naging alipin. Ibinigay niya ang kanyang buhay, nanalaytay yung dugo niya sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Sige, palakpakan natin si Lord. Kung naintindihan mo yan, oo nga naman, Lord. Ano pa ba ang worst sa mga sitwasyon na dinaanan mo, Panginoon? Hindi lang kasalanan ko ang binuhat mo, Panginoon, kundi kasalanan naming nandirito. At hindi lang namin nandirito, yung mga tao magmula noon sa panahong ito, at Lord, sa mga taong maipapanganak pa sa mga susunod na Diyos. Binuhat mo, Panginoon, dun sa krus. Dinala mo sa krus, Panginoon, ang aming mga naging kasalanan. Sabi ko nga, hindi lang pala dun. Nakita ko dito kaninang umaga, sabi ko, o nga pala Lord, no, hindi lang pala yung kasalanan yung dinala mo sa krus ng Kalbaryo, kundi yung dapat na resulta ng aming kasalanan, o Diyos. Lahat kami, including myself, dapat nandun ako sa impyerno at hindi ko lang yun idadanas ng 2 araw, 3 araw, kundi magpawalang hanggan. Dapat. Pero salamat sa Panginoon, binuhat niya not only my sin, but the punishment of my sin, ang Diyos ang nagbata sa krus ng Kalbaryo. Ito ba yung Diyos na hindi nakakaintindi? Saan? Sa mga balat nating sitwasyon. Kapatid, tingin ko hindi justifiable na sabihin natin yan sa Panginoon. Naiintindihan tayo ng Diyos. Bakit? Dahil ang lahat ng dinanas mo, times 100, times 1,000, times 1 million, ang pwedeng naging hurt us, mas lalo pang sakit na dinanas ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Sabi dito, kapatid, Isaiah 53 verse 3, magtatagalog ako. Ayan, magtatagalog tayo. Para mas lalo nating manamnam ang salita ng Diyos. Ito ang sabi, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Sakit ano po? Even ang Diyos na ito na sobrang buti sa atin, yet, guilty ako, guilty din tayo, na sa maraming pagkakataon, still, up to this point, hinahamak natin siya at itinatakwil sa ating mga buhay. Hindi ko alam sa papaanong paraan. I hope that the Holy Spirit will speak to us sa hapong ito, pagdating sa bagay na ito. Kung saan-saan mga bagay na pwedeng sakto na, Lord, hinahamak pa kita sa bagay na ito. Lord, itinatakwil pa kita pagdating sa mga sitwasyon na ito, Diyos. Ito ang puso ng Diyos. Sa kanyang pagmamahal, sa kanyang binigay na lahat para sa atin. Yet, still, hinamak natin siya at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Marami akong mga tinitignan ng mga tao na andito before, pero nasa na sila ngayon. Again, no condemnation. Pero bilang pastor, nakipanalangin ka sa kanila eh. Nakipanalangin ka na, Lord, pagpalain mo itong taong ito. Nakipanalangin ka na, Lord, kaya mong, Lord, bigyan mo ng kasagutan ng anak mo na ito. Nakibaka ka doon sa battle na meron siya. And yet, yung nakita niya yung answered prayer, katulad ng ating binasa, para na ng langgam na itinakwil ang Diyos sa kanyang buhay. Huwag naman ganun, kapatid. Hayaan natin na sa lahat ng panahon, nandun yung heart natin sa Diyos. Kaya nga yun yung pasakali ko kanina. Andun ka sa taas, huwag mo kalimutan si Lord. Humawak ka ng mabuti sa Diyos. Dahil pwede kang maloko, mapukaw ng mga yaman na meron na yan kapag wala ang Diyos. Pero sa sitwasyon din na wala ka, hawakan mo ang Diyos. Dahil alam natin na siya magpupunan sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya anong katotohanan? Walang sitwasyon ng buhay na pwede nating sabihin, hindi ko na kailangan si Lord. Kailangan natin ng Panginoon. At hayaan natin sa hapong ito, kausapin tayo ng Diyos. Na Lord, pag mapunta sa kalagayan ng buhay ko, na Lord, nakita ko yung answered prayer mo, tapos kinalimutan na kita.
Nakita ko yung mga pagpapala, nakita ko yung mga pabor, nakita ko yung mga pagsama mo, nakita ko yung pag-restore mo, and after that, Panginoon, bye-bye. Wag naman. Sobra naman yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Sobra yung ginawa sa atin ng Panginoon. At wag naman tayong dumating sa point na, Lord, di na kita kailangan, okay na ako, bye-bye. Kapatid, wag ganun. Hayaan natin na, Lord, nasa naman ako, O Diyos, never kitang ibabaliwala sa buhay ko, Panginoon. Sige, palakpakan po natin si Lord. Sabi dito, ayoko na nga tuloy, pero yung katotohanan ng salita niya, binaliwala natin siya at hindi pinahalagahan. Wag naman. Wag naman. Buhay natin ito, sobrang kabutihan ng Diyos. Even the strength of our lives, sabi doon sa awitin, hindi natin carry kung tayo lang. Ang Diyos ang nagbibigay ng strength na meron tayo. And yet, wag naman, dumating sa point na natanggap natin ang dapat nating matanggap, tapos binaliwala natin ang Diyos. Sabi dito, on the cross, He bore not only the weight of our sin, but also the depth of our suffering, as I said earlier. Hindi lang kasalanan ang binuhat ng Diyos doon sa krus, kundi yung resulta dapat ng kasalanan yan. Yung suffering na in the end, hindi natin kakayanin sa impyerno. Pero salamat sa Panginoon. Hindi siya nagdalawang isip. Nakunin ng lahat ng yan sa'yo. At ilakad dun sa krus ng Kalbaryo dahil mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Sige, palakpakan natin si Lord. Babalik ako sa point, kung mahal ka ng Diyos, ayam naman natin, appreciate natin yung pagmamahal ng Lord. Huwag naman natin baliwalain ng Diyos. At pag hindi naman natin appreciate, hayaan natin na, Lord, sa abot ng aking makakaya, Panginoon, Lord, yung pagpapasalamat ko, Panginoon, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, yung pwede kong magawa sa iyo, Panginoon. Dahil lang ang lahat ng ito, Panginoon, resulta lang ng kabutihan mo at pagmamahal mo sa buhay kong ito, O Diyos. Sige, palakpakan po natin si Lord. Grabe si Lord, ano po? Grabe si Lord. Grabe si Lord sa buhay natin. God understands our pain. Naintindihan ng Diyos yung pain na meron sa'yo, sa akin, this afternoon. Sabi ko nga, o nga no, Lord, sobrang ginawa sa'yo sa krus. Sobra din yung kanilang pagtalikod sa'yo. Naranasan mong mabetray, naranasan mong i-deny ka, Panginoon, matapos mong mahalin, matapos mong protektahan, Panginoon, naranasan mo yung mga tao, tinalikuran ka, O Diyos, and yet, you still love them. Yet, you still chase them, Panginoon. Si Peter, no? Tinalikuran niya ang Diyos, eh. Pero hinahabol siya ng Diyos. Hindi natin maintindihan na, Lord, sobra talaga yung pangungusap mo sa amin. Kami rin yun, Lord, eh. Maraming pagkakataon, Lord. Pag meron na kaming ganito, kinakalimutan ka na namin, O Diyos. Pero salamat, Panginoon, kailanman hindi ka tumitigil. Hindi ka, ano ba yung term? May term na mas maganda eh. Yung hindi mo kami nilulubayan, Panginoon, na sa bawat oras, andun ka kasama namin, O Diyos. In the end, naiintindihan mo kami, Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord, kapatid. God does not merely sympathize with our pain. He empathizes with it. Alam niyo po yung salitang empathy at sympathy. Merong kaibahan yan. Na-preach na ni pastor. Si Lord, hindi lang siya nakikisimpat siya. Na parang, for example, may namatayan, nakikisimpat siya ako sa iyo. Why? Pwede sabihin sa iyo ng tao, hindi mo naman naranasan mamatayan. Pero si Lord, hindi siya ganon. Hindi lang nakikisimpat siya ang Diyos. Nandun yung empathy ng Panginoon. Anong example niyan, pastor? Sabi ko dito, sympathy means I feel for you. Pero hindi ganun si Lord. Ano si Lord? Empathy, I feel with you. Kung naman yung pain na meron ka, hindi ine-exclude ni Lord yung sarili niya at tinitignan ka niya, niyayakap niya ang sarili niya sa'yo doon sa pain na meron ka. Doon sa sitwasyon na meron ka. Kaya ang Diyos, naiintindihan ko ano ang dinaraanan mo. Dahil si Lord, hindi niya sineseparate ang sarili niya sa'yo. Andun siyang close dahil yun nga ang gusto ng Panginoon. Na sa lahat ng oras, andun ka. Kaakibat mo ang Diyos lagi sa buhay mo. Kapatid,
God empathizes with us. Jesus felt every ounce of pain. Pwede. Physically, nararamdaman mo today. Ramdam din yan ng Diyos. Pwedeng emotionally, ramdam din yan ng Diyos. Pwedeng mentally, ramdam din yan ng Diyos. When we cry out to God, Lord, where are you? He says, I am right here, anak. And I understand your pain. Because I have walked that path too. Nilakaran din niya ng Diyos. When we need God the most, He works with us. Pangatlong bagay. Tinatawag ko po si Jillian. Ito si Lord. Sabi ko nga kanina, hindi lang siya tumitingin, hindi lang niya tayong iniintindi, siya rin ang gumagawa ng paraan upang makaalpas tayo sa mga sitwasyon na meron tayo sa buhay natin. While God does not always remove our pain, He redeems it. Redeem, meaning rescue. Yun ang katotohanan. Right now, may mga sitwasyon tayo sa buhay natin na pwedeng malalaki, pwedeng marami, hindi ko alam. And pwedeng right now, hindi naman nire-remove ng Diyos ang mga sitwasyong ito. Pero ito ang katotohanan. In His perfect timing, He will redeem it. He will rescue us from those things. At hayaan natin na habang andyan tayo sa mga sitwasyon na yan, andun ang pangako ng Diyos na, anak, huwag ka mag-alala. Kasama mo ako sa lahat ng ito. Daanan mo lang ng tama. Daan lang natin ng tama, kapatid. Huwag tayong magalit sa Diyos. Huwag natin isang tabi ang Diyos. Huwag natin hanapin sa kung saan-saan at kung sino-sino ang kasagutan. Unahin muna natin ng Diyos. At hayaan natin na bigyan tayo ng liwanag ng Diyos upang in the end, makita natin yung purpose ng lahat ng yan. Makita natin ang dahilan ng lahat ng yan. At makita din natin ang dulot pangako ng Diyos sa lahat ng yan. Kapatid, when we need God the most, hindi lang nakatingin ng Diyos sa atin. He's there working. He's our way maker. He's our way maker. Even if we cannot see it, even if we cannot feel it, He is working, kapatid. He is. He is. Sige, pwede mong palakpakan natin si Lord. Sabi sa Romans 8, at alam natin ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay. Para saan? Sa ikabubuti ba niya? Hindi. Ano bang magigain sa atin ng Diyos? Wala. Dahil ang lahat ng meron tayo galing din sa Kanya. Sa atin ang nagbigay. Sa atin ang nagpala. Sa atin ang nagbigay ng pabor. Pero ang sabi dito, ang lahat ng ginagawa ng Diyos, alam natin para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Biruin mo yun? Yun, Lord, na meron tayo? Anong binasa natin kanina? Maraming oras hinahamak natin ng Diyos. Maraming oras binabaliwala natin ng Diyos. And yet, ito pa rin ang puso ng Lord. Gumagawa pa rin siya sa buhay natin. Bakit? Mahal tayo ng Diyos eh. Mahal ka ng Diyos. Huwag naman nating hayaan na puro na lang tayo tanggap ng tanggap. Maintindihan natin, Lord, ito ka pala sa buhay ko. Kaya mo, Panginoon, maibalik ko man lang. Sabi ko nga kanina umaga sa palakpak, maibalik ko man lang sa amen ko, Panginoon. O more than that, Panginoon, magde-desire ba ako, Diyos? Na Lord, maibigay ko sa iyong papuri sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa buhay ko, Panginoon. Sige, pwede ba palakpakan natin si Lord dyan? Pag maintindihan lang natin talaga si Lord, no? Walang dahilan upang hindi tayo manampalataya sa Diyos. We are told and we know all things will work together for those who love our God. God can take our deepest wounds and turn them into a source of strength. Yun yung inawit natin kanina. Even our strength, ang Diyos ang nagbibigay. Sabi doon sa kanta, you are the strength of my life, Lord. It doesn't matter. It doesn't matter, Lord. Malaki, maliit, Panginoon, Lord. Sa iyo ko hanapin ang kalakasan, Panginoon. Dahil ikaw ang nagbibigay nito, Diyos.
Sabi dito, in our situations, in our deepest wounds, God can use it. God can turn it into a testimony. God can turn it into source of strength. Sabi ko, tama lang talaga yung hugot natin sa Diyos. Hindi tayo mga mukhang kawawa, hindi tayo mga mukhang talunan, hindi tayo mukhang mga pagod. Hindi naman sinasabing pagod physically. Pwedeng pagod tayo physically, pero hindi mukha. Nandun ka pa rin, nagpapatuloy. Itong mga to, nag-aaral, mga nagtatrabaho, and yet they're serving the Lord. Yun ba yung pagod? Pwedeng pagod, pero in the end, hindi. Si Lord ang source ng aking strength. Siya magbabalik nito. At karapat-dapat lang talaga sa mga bagay nito. Ano yung sabi ko? Ang Diyos can turn our deepest wounds into source of strength, testimony, and what? Healing for others. Nasa mga storya na yan ng buhay nating kapatid, daan lang natin ang tama. Daan lang natin ang maayos. Makita mo ang kasagutan ng Diyos. At hindi lang natapos po doon. Maging testimonya ka pa para sa ibang ganun din ang kalagayan. Maging liwanag ka din sa iba na ganun din ang sitwasyon. Minsan ang ating dalangin, Lord, paramihin mo kami. Punuin mong lugar ito, Diyos. Pero may tanong sa isipan, Lord, bakit hindi pa nangyayari yan ngayon? Baka dito tayo nagkukulang. Kasi sa atin pa lang, umapalpak na tayo. Hindi na natin natatapos. Hindi na natin napagtatagumpayan. Kaya hindi tayo naging testimonya sa iba. Pag tinitignan tayo ng tao, anong kinaibahan ko sa kanya? Wala naman. Pero maintindihan natin sa hapong ito, Lord, God, gamitin mo ko, Diyos. Ang buhay kong ito, Panginoon, maging maganda akong testimonya sa iyo, harapan. At Panginoon, testimonya sa mata ng mga tao sa paligid ko, Diyos. Kapatid, itong pangako ng Diyos, God works through our pain. God works through our pain. Naalala ko si Paul, walang kamatayang Apostle Paul. Linggo-linggo no, si Apostle Paul, tagal lang nasa langit ni Paul, pero hanggang ngayon, andun pa rin yung kwento niya. Bakit? Wala naman tayo talagang ma-question. Ganda ng testimonya ng apostle na ito. Sabi dito, Apostle Paul, who faced beatings, imprisonment, immense suffering for the sake of the gospel. Yet, andun siya, he fought the good fight. Ano sabi niya kay Timothy? Matanda na siya. I fought the good fight of faith and I finished the race. Ganun din ba yung ating masasabi? O puro tayo, O Lord, sorry. Tawarin mo ako, Lord. Sisi ako, O Diyos. Wag naman sana. Naintindihan natin si Lord mabuti. Si Lord may plano. Si Lord nagmamahal. Si Lord nagsasaklolo. Ang maibalik naman natin sa Lord, hindi sorry. Ang maibalik natin sa Panginoon, pagpapasalamat. Maibalik natin sa Panginoon yung strength na nanggaling sa Kanya. Mabalik natin sa Panginoon yung hope na galing sa Kanya. Mabalik natin sa Panginoon yung joy na nanggagaling sa Kanya. Yung endurance na nanggagaling sa Kanya. Yung perseverance na nanggagaling sa Kanya. Because our God is working. He's working in our lives. Even in the pain na meron tayo. Kapatid, si Lord nag-work sa buhay mong yan. Sige, palakpakan natin si Lord, kapatid. Ano sabi ni Lord sa Kanya? Na naging encouragement din kay Paul para magpatuloy in the midst of him being imprisoned. 2 Corinthians chapter 12 verse 8. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ganda. Hindi natinag si Paul. Andun siya nakakulong na in all, and yet andun yung kanyang puso na, Lord, sa lahat ng ito, supisente ang grasya mo, Lord. Supisente ang habag mo, Diyos. Ang kapangyarihan mo ay perfect sa aking kahinaan, O Diyos. Yun yung sinasabi ko kanina. Kaya pala, imperfect tayo. In the end, doon talaga yung ingredient sa buhay natin na ang Diyos lang talaga, ang kanyang kapangyarihan,
ay perfect doon sa ating mga kahinaan. Perfect doon sa ating mga sitwasyon. Kung hahanapin lang natin ang Diyos at kung sasalang-alang tayo sa kapangyarihan na meron ng Diyos, kapatid, kapangyarihan ng Diyos ay sufisyente sa mga bagay sa buhay mo. Sige, palakpakan natin si Lord. Your pain may not make sense to you right now. You may not see how anything good can come from it. But in the hands of a sovereign God, no pain is wasted. Wala. Wala. May gamit yan. Ano man to sa akin, ano man to sa inyo today ng mga sitwasyon, may gamit yan sa buhay natin. Because as we go back to His Word, He is always working for your good. For our good. Even in the midst of the most difficult circumstances. Sige, palakpakan natin si Lord. Tinatawag ko po ang worship team. Ayoko po mag-overtime. Number 4, when we need God the most, He is offering eternal hope. Biruin mo si Lord. Eternal hope. Sabi ko kaninang umaga, sige na, ako na maging worst na tao, yung sitwasyon, for example, hindi ko sinasabi na ito si Lord, pero hypothetically, na wala. Ako na yung naging worst na tao, worst na sitwasyon ng tao sa mundo. Pero sabi ko, kung mamatay ako ngayong araw na ito, andun yung kaligayahan ko. Bakit? Alam ko na may naghihintay na langit para sa akin. Hindi no? Hindi yun si Lord. Hindi lang sa mundong ito tayo ni-rescue ng Lord, kundi sa buhay na walang hanggan, andun ang saklolo ng Diyos. O rather, sa buhay ng impyerno, doon tayo sinaklolohan ng Panginoon. Isn't that amazing? Wonderful. Powerful. Yan si Lord. When we need God the most, He's offering eternal hope. Sabi sa Revelations 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Yan ang pangako ng Diyos, that there will come a time na in the end, yung mga luha sa ating mga mata ay ang Diyos ang siyang magpupunas. Magpupunas, tama ba? Punas. Ano man ang mga sitwasyon na meron tayo sa buhay natin, tayo ay in pain, tayo ay umiyak, tayo ay humahagulgul sa Diyos, there will come a time that those things will pass away. Salamat sa Panginoon. So, hold on to that hope. Kapatid, hold on to that hope. God offers eternal hope. Ulitin ko, God offers eternal hope. Your pain may be real right now. Hindi naman tayo nagmamanhid-manhidan. Meron tayong pain na nararamdaman right now. But so is the joy that awaits you in eternity. The joy, the love, the hope that awaits for us. Not only in the heavenly realms, but sa mundong ito, as kasama natin si Lord, may joy na kasama ang Diyos. May joy, may hope sa pagsama ng Panginoon sa atin. May pagpapala sa pagsama ng Panginoon sa ating mga buhay, kapatid. Yes, maybe you are in pain right now, and that is real. But then again, hindi yan magiging dahilan upang hindi ka mag-hope dun sa joy na iyong inaabangan, hinihintay, at ipinangako ng Diyos sa buhay mo. Lastly, before we stand up, God invites us to trust Him. Totoo yun. Pwedeng ang ganda ng narinig natin. Pero sa lahat ng mensahe, always hinihintay ng Diyos yung ating response sa Kanyang imbitasyon. Ito na naman ba yung magiging sermon na babaunin natin sa ating mga baul? Ganda ng sermon, then wala lang? O ito na yung magiging turning point ng buhay natin. That, Lord, I will trust in you, Panginoon. I will trust in you, O God. Perhaps the most challenging aspect of suffering is the call to trust God when we do not understand.
And that is true. Sa buhay natin, sa buhay ko, totoo lang, my life, I don't have it figured out. Pwede nyo sabihin sa akin, Pastor, figure out mo naman ang buhay mo. Pwede kong sabihin sa inyo, ako man din, hindi ko ma-figure out ang buhay, kapatid. But what I do believe, merong Diyos na pwedeng mag-ayos ng buhay ko as I trust in Him. Sige, palakpakan mo si Lord. Ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Proverbs 3 verses 5 to 6. Hinahanap ng Diyos sa akin at sa atin, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Buong puso. Pwede bang pakisabi sa katabi, buong puso. Para namang buong nguso yan. Sabi mo sa katabi mo ulit, buong puso. Buong puso sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Buong puso, kapatid. Ano sabi dito? Hindi pa natapos. Huwag kang manalig sa sariling karunungan. Minsan kaya tayo hindi nakakakita ng kaalpasan sa mga sitwasyon dahil hindi tayo nanalig sa Diyos. Hindi tayo nagtitiwala sa kakayahan ng Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala sa kalakasan na meron ng Diyos sa mga sitwasyon. Kundi saan tayo nananalig? Doon sa sarili nating karunungan. Lord, hindi to kaya. Lord, kawalan to. Lord, lugi ako dito. Lord, talo ako dito. Lord, mahirap to. Lord, outside to ng ginagawa ko, Diyos. Sabi ko nga simbahan natin, magsasampung taon na. At pwedeng ang anointing ng church na ito, dito lang sa verse na ito, na sa buong 10 taon ng simbahang ito, nandun lang tayo, nagtitiwala sa Panginoon. Pwedeng sa sarili nating karunungan kay pastor or even the leaders, pwedeng matagal na tayo nagsara. Kasi Lord, cannot be. Pero ang katotohanan, ang Diyos, time and time again, when we need God the most, He always delivers. And I know He will. He will. Kaya kapatid, sa buhay natin, sa hapong ito, itong katotohanan, magtiwala tayo sa Panginoon. Ng buong puso. Hindi lang ng buong nguso. Buong puso, kapatid. Verse 6, sabi dito, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Lahat. Hindi lang tuwing nagpipreach ako, o tayo po nakaupo dito, sa lahat ng ating ginagawa. At ano ang pangako ng Diyos? Ituturo ng Diyos sa iyo ang tamang landas. Minsan hinahanap natin ang tamang landas. Lord, saan mo ba ako dadalhin? Saan mo ba ako dadalhin, O Diyos? Pero ito ang pwede natin tignan. Alalahanin mo ang Panginoon. Huwag mo na munang isipin yung landasin na yan. Ang hinahanap sa atin ng Diyos sa hapong ito, sa lahat ng ginagawa natin, alalahanin natin ang Diyos. At ang pangako niya, kapatid, huwag ka mag-alala, ano man yung tinatahak mo right now, ang Diyos ang magbibigay ng direksyon. Ang Diyos ang magbibigay ng liwanag sa iyo. At ipupunta ka ng Panginoon saan? Sa tamang landas. Palakpakan mo si Lord. Ngayon, dito tayo magtapos. We may not get all the answers to our why, but we are invited to trust the one who holds all things in His hands. In-invite tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, I hold it all together in my hand. In-invite tayo ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Hawak-hawak niya ang buhay natin. Hawak-hawak niya ang lahat sa atin. Magtiwala tayo sa Diyos. As I end, dito ko po gustong matapos ang ating pag-uusap. Ang tanong do sa ating title, where is God when it hurts? Nasa si Lord? Nasa ko, Lord? Nandito ko sa sitwasyon ko right now. Sagot ng Diyos sa atin sa hapong ito, He is right there beside you. Next slide mo, kapatid, para masundan nila ako. Where is God when it hurts?
Next slide. Wala na po ba dyan? Where is God when it hurts? He's right beside you. He has always been and will always be near to the brokenhearted, close to those who call upon His name in their pain. He understands your suffering because He has endured it. He is working through your pain to bring out the good sa mga bagay na yan, and He offers you the promise of eternal hope. So sa hapong ito, this should be our response. That as we walk through seasons, ano ba yan? Hardship? Pwede. As we walk in those seasons, let us cling to the God who never leaves us. Kapatid, ang Diyos, hindi nang iiwan. Hindi nang iiwan sa ere ang Diyos. Iwan ka man sa ere ng tao, sabi ko na nga sa inyo, huwag tayo magpadala sa pwedeng pangako ng tao. Pangako ng mga bagay-bagay, pangako ng security ng mga sitwasyon sa paligid sa buhay na ito. Because hindi yan nagsistick all throughout. But what we can understand and we can hold on sa hapong ito, let us cling to the God who never leaves. Let us be assured of His presence, His understanding, His purposes, and His eternal promise of joy. And let us trust that even when we cannot feel Him, even when we cannot see Him, kapatid, ang Diyos, in His voice, He wants to tell us, He is with us. Palakpakan natin si Lord. Tayo po tayo sa hapong ito. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Pwede ba nating ipikit yung ating mga mata? Bigyan kita ng ilang saglit, kapatid. Ikaw naman, tapos na si Lord eh. Isang oras na tayong kinuusap ng Lord. Ikaw naman, bigyan kita ng ilang saglit. Kausapin naman natin si Lord. Ano man yung ating narinig sa hapong ito, si Lord, iniimbitahan tayo. At ang panalangin ko, maging maganda yung ating sagot sa Diyos. God, here I am. Here we are, Panginoon. Your people, you hear them, Panginoon. Sige kapatid, call upon the Lord sa hapong ito. Mabuhay na tayo na andun tayo sa Lord. Ang pananampalataya ko ay sa iyo, O Diyos. Ayaw mong pagtitiwala ko sa iyo, Panginoon. Matapos na itong takot sa puso ko, matapos na itong pangangamba, Panginoon, that sa maraming pagkakataon, Lord, naloloko ko nito. Even the enemy, Panginoon, ginagamit niya ito, O Diyos, upang hindi ko lakaran ang dapat kong lakaran, Panginoon. God, tulungan mo ako. Tulungan mo kami. That, Lord, in the midst of our troubles, when we need you the most, Panginoon, Lord, we understand that you are there. You are present. You are working, Panginoon. You are inviting us. You are offering your love, your goodness, Panginoon. God, our prayer, Lord, umangkla kami doon, Panginoon. Umangkla kami doon, O Diyos. We trust, Panginoon, not in our understanding, but in your power, Panginoon, in your might, Panginoon, in your love, in your goodness, Panginoon, sa kaparaanan mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Kapatid, pwede bang taas natin yung ating mga kamay? Kung ikaw itong kinakausap ng Panginoon, sige, starting tonight, God, you see me. God, you see these people, Panginoon. Sige, Lord, work in us. Work in our lives, Panginoon. Lord, we will believe in you. We will trust in you, Panginoon. Sige, Lord, you are present and you will be with us, Panginoon. Kapatid, baunin mo yan sa paglabas mo sa lugaring ito na ang Diyos ay laging andyan. Ang Diyos ay laging andyan, kapatid, sa buhay natin. Sige, taas natin ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Tayo umawit sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, we sing it out. You are the strength. You are the strength of my life, Lord. It doesn't... Come on, we sing to the Lord. You are the strength, Panginoon. You are the strength. All together, I'm holding on. Hallelujah. You are the strength of my life. You're the strength, Panginoon. It doesn't matter what may come.
Tell the Lord, you are the strength of my life. I'm holding. One more time, we sing to God. You are the strength of my life. You're the strength of God. It doesn't matter. Hallelujah. You are the strength. I'm holding on. All together we sing to our God. You are the strength. Come on, louder now, church. Sing to the Lord. It doesn't. You are the strength. You are holding on. I'm holding. Let this be personal to you, kapatid. Sing it to the Lord. You are the strength. You are. Kapatid, He will be your strength. He will be your strength. It doesn't matter. You are the strength of God. You are the strength of my life. Ito'y panata natin sa Diyos. I'm holding on. I'm holding on to God. I'm holding on for the last time. I'm holding on, Panginoon. I'm holding to you. God, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat sa hapong ito, Diyos. Naintindihan namin ng iyong mga salita. But God, my prayer, di lang namin ito nanamnam, kundi makita mo ito bilang testimonya ng aming mga buhay. Sige, kapatid ko, ikaw to, pwede bang taas mo yung kamay mo sa Panginoon? Sige, magpagamit tayo sa Diyos. Gamitin tayo ng Panginoon. Ang ganda ng pangako ng Diyos na ating mga buhay. At let God, Lord, we let you move in our lives, Panginoon. Move in us. We will trust in you, Panginoon. You are our strength. Ikaw ang aming joy. Ikaw ang aming hope, Panginoon. Whatever comes our way, Panginoon, we will believe, Panginoon. We will hold on to you, O God. Salamat sa hapong ito, Panginoon. At God, sige, Lord, makita ng mga anak mo yung kalinawan, Panginoon. Makita ng mga anak mo, Panginoon, yung kasagutan mo, Diyos. Makita ng mga anak mo, masumpungan namin ang lahat ng ito, Diyos. Sa huli, Panginoon, may balik namin ang kapurihan. Mabalik namin ang pasasalamat, Panginoon, at kalawalhatian sa iyo lamang, Panginoon. Sige, kapatid, huwag ka malimatahan ng mga sitwasyon na meron tayo. Meron ka, meron ako sa mga oras na ito. Nandun yung heart natin, Lord, magpapatuloy ako sa iyo. In this, Panginoon, Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Where I am to right now, Lord, hayaan mong mabigyan kita ng kaluguran, O Diyos. May bandera ko ang pangalan mo, Panginoon, sa buhay kong ito, Diyos. At ito, Lord, ang puso ng simbahang ito, Panginoon. And let this be the heart of your people as well, O God. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Salamat sa hapong ito, Diyos. Sige, palakpakan mo muli si Lord, kapatid. Thank you, Jesus. Muli, O Diyos, sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat sa lahat ng ito, O God. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon.